morning mga amigo, amiga sa tarong adlaw. Martes, August 11. Sayuta na mata kay dili na ako katugon. 4 o'clock gising na ako. 4 o'clock, then 6 o'clock nag-exercise na ako. Hanggang 7, pagkatapos pumunta kami ng palengke. Namalingki kami ng asawa ko. Ito yung pinamalingki namin. Bumili ako ng isang malaking papaya, saka isang isdang malaki. Yan. Yun yung mga pinamalingki ko. Yan. Tingnan natin. Aga ko ngayon. Aga ko nakapagtrabaho ng madami. Bumili ako pandan para itanim ko to. Kasi maganda daw to sa may UTI ba yun? Sa may UTI. Then, meron ako ditong malaking papaya. Napakalaki. Sana matamis lang to. Kasi ang ganitong papaya, minsan hindi matamis. Sana matamis lang siya. Kasi sayang na naman yung pera pagka hindi matamis. Gasa natin maigi, sabunan natin maigi kasi kung sino-sinong mahawak nito doon sa palengke. Yan, tuluin natin. Tapos, bumili rin ako ng isang guyabano. Paborito ko rin itong guyabano na to. Hinog na siya. So, pwede na itong kainin mamaya. Lagay ko lang sa ref para lumamig. Then, pwede na siyang kainin. Gasan muna natin bago ilagay sa ref. Kahapon yung binili kong saging na ubos yun. Ay, meron pa naman natin natira. Kunti. Hindi na sayang. Pag saging, hindi na sasayang kapag yung saging. Then, patuluin muna natin bago natin lagay sa ref. Lagay natin yan sa ref mamaya. Yan. Diba? Tapos, ano pa ba to? Meron akong kamote na binili para to sa linggo. Kasi bala ko talaga magiginataan. So, unti-unti ko na siyang binili. Ito, napakalaking kamote. 1 kilo ata to eh. Kanina nung tinimbang. 1 kilo. So, madami na to para sa linggo. Kasi gusto ko maginataan. Madami na to. Gasan din natin. Bago natin siya iayos sa ref. Tuluin natin. Uy, naku. Ang init. Pagka nag-i-exercise papawisan ka ng pawis. Hindi titigil ang pawis. Yan. So, meron akong isang bangus na malaki. Gustong-gusto ko kasi sa bangus na malaki. Gusto ko sa bangus malaki talaga. Kasi sarap siya. Pero gusto ko sa bangus na to pag malaki ihaw. Ano, napakalaki. Pakalaki oh. 3/4 ata to. Laki no? Gusto ko dito inihaw. Inihaw siya, masarap. Kaya hugasan. Pero hindi ko to ihawin ngayon. Kasi gusto ng asawa ko. Gusto niya magsabaw daw kami ng isda. Bumili kami ng pangsabaw kanina. Oh, grabe ang init. First talaga ako. Pawis talaga ako. Sarap, ang sarap pala pag nag-exercise.
Kasi labas talaga pawis mo. Mag-i-exercise. Sa pawis yung mukha ko. Saglit ah. Yan. Ang bango, freezer muna natin siya kasi hindi pa naman natin ito lulutuin ngayon. Baka bukas or mamayang gabi. Hindi ko alam. Kasi gusto kong magdadala ngayon. Kanina, malas kami, sinabay na namin yung pagbayad ng mga bills. Kasi mapuputulan na kami ng tubig at kuryente. Hindi kami nakabayad ng ilang buwan sa tubig. Ito ng bill namin sa tubig at kuryente. Na, sasain na kasi ako. Meron ako dito isda na danggit. Alam niyo yung danggit na isda. Ang laki kaya kanina. Sarap. Sarap nito. Ayos muna natin. Yung bangos na to. Sabid muna natin to. Lagay natin to sa ref. Kasi hindi pa naman siya ngayon lulutuin. Yun. Oh. Yung danggit to, ang laki oh. Oh, laki ng ulo niya. Danggit ito, danggit. Danggit siya. Ang laki niya. Mahigit ata to 1 kilo. 1 piraso. Taba niya eh. Taba. Ito daw yung sasabawan ko ngayon. Lagyan ko lang ng tanglad at saka malunggay. Okay na yun. Tanghalian na namin yun. Saka may mga prutas naman na. Ang tubig ko. Sarap sana ngayon magala, no? Kaso lang ayaw ko samahan ng asawa ko. Kasi marami daw siyang gagawin. Huwag ko lang kung mayroon akong makasama. Pag mayroon akong makasama, gagala ako mamaya. Hindi ako papasok. Hindi, pupuntahan ko rin. Pero, hindi talaga ako papasok. Kung wala na ako gaanong gawa doon eh. Wala na tagayo gaanong trabaho. Kaya pwede ako magliwaliw ngayon. At natapos ko kagabi yung aking trabaho. Tapos rin sa wakas. Nabot rin ako ng 8 o'clock kagabi. Tapos ng sakit ng katawan ko, nagpahilot lang ako na wala na yung sakit. Okay na. Kaya kanina, exercise ko para gumanda-ganda yung pakiramdam ko. Kasi masakit talaga yung tagiliran ko eh. Nawala naman nung nagtalon-talon ako, nawala yung
nawala yung sakit. Gusto kong bumili ng hula hoop. Yun ang gusto kong hanapin mamaya kung saan ako makabili ng hula hoop. Para matuto akong mag-exercise kahit dito lang naman sa loob ng bahay. Kasi sinubukan ko kanina. Ganda ng pakiramdam ko. Subukan ko lang kanina. Tapos nag-monitor ako ng BP ko. Okay naman siya. Hindi naman siya tumaas ng todo. Ito, ang sarap ng aking danggit. Ang dami. Pero hindi ko ito lulutuin ng isang beses kasi napakadami niya. Oh, sarap oh. Sarap. Laki ng ulo. Paborito ko talaga ulo. Oh. Sarap nito. Hatiin natin to. Siguro 3 luto to. Ang dami. Napakadami. Tapos bumili ako hipon para hipon kasi masarap pang lagay sa gulay. Kung gusto ko yung hipon lagay sa gulay. Instead na karne lagay ko, hipon na lang. Kasi pag karne, bawal karne ng karne. Pero ang hipon daw mataas din yung cholesterol niya. Pero konti lang. Kain ka lang 1 peraso. Tama na. Solve na yung 1 peraso. Gulay na lang, damihan ng gulay. So, iwalay natin ngayon yung lalagay natin sa ref. Kasi, hindi man natin yan mauubos kainin. Pag nagluto natin, kailangan natin hiwalay. Hiwalay natin yung ating lulutuin ngayon. Yung lalagay din natin sa ref. Lagay natin sa plastic. Pinaplastic ko siya kasi para pag nagluto ako, 1 kuhaan lang. Pag nagkuha ako, pag nilabas ko na, yun na yung lulutuin ko. Hindi lahat na lalabas. Nakakalito na ito. Ito, 4 din. Medyo madami na siya. Kasi yung aking mga anak, ano ba kami? Oh, meron tayong 2 lutuan. 2 lutuan natin tong danggit na isda. Dami kasi siya madami. Kaya, 2 lutuan natin. And then, itong aking lalagyan ko ng sabaw ngayon, ay lagyan ko ng asin. Bababad ko sa asin. Para may lasa siya. Yung laman ng isda, may lasa. Kaya kailangan babad muna sa asin bago natin lutuin. Para may lasa siya. Diba? May lasa na siya mamaya. Yan, ganyan lang lagi yung ulam namin. Isda. Ayan o. Isda lang lagi. Sabaw. Bihira lang din kami nagpiprito. Kasi, pag prito ka ng prito, maiipon yung mantika sa loob ng katawan mo. Yan. Babara yan sa puso natin. Yan yung nagiging kolesterol. Na kailangan huwag masyado sa prito. Pag nasanay ka naman ng hindi prito, okay lang naman. Sarap naman sa atin. Pero ang taong sanay din sa prito, ayaw nila yung ganun. Meron ako dito hipon. Malalaki yung hipon ko at saka sariwa. Oh. Ang ganda kaya ng hipon ko. Sariwang sariwa siya. Sariwa. Ang ganda. Ang lalaki. Oh. Ang lalaki ng hipon ko. Pangsahog ko lang to sa gulay. Kahit anong gulay. Hipon yung sinasahog ko. Minsan naman pag may karne, tapos hindi pa kami nakakain ng karne, yun. Sahog din kami. Tanggalan natin, linisin natin yung hipon. Tanggalan natin ng, ano bang tawag dito? Ito, tanggalin natin. Kasi, pampadumi lang yan.
padumi sa hipon. So gusto ko talaga itong hipon panglagay sa sa mga gulay. Kahit saan palaya, ang sarap kaya ito. Ito yung panglagay sa gulay, ang palaya. Kahit yung may mga sabaw, kalabasa, malunggay, okra, patola, pag pinaghalo mo yon, sarap to. Pag naglagay ako nito, sinisigurado ko, tag-iisa lang kami, para hindi, kumbaga hindi masobrahan yung kain. Kasi minsan, pag napasarap ka, pag marami, kakain ka ng kakain. Di ba ang sobra masama? Masama ang sobra. Kaya, control lang din natin. Lahat nakakakain. Ito, oh. Dami. Kalahating kilo daw to eh. Kalahati. Magkano ba to? Mura lang kasi sa palengke namin. Ang kalahati ata 200 ata. Mura lang. Tapos sariwa pa. Sariwa. Pero minsan lang talaga ako namamalingki. Kasi sa online kami bumibili ng maraming isda. Sa online. Kasi mura kasi sa online. Then, sariwa din yung isda. Kasi siguro kararating lang. I-deliver nila agad sa amin. Kaya sariwa siya. Marami pa akong isda sa rep. Kaso lang, nakita na yan ng asawa ko kanina yung danggit. Binili namin. Kasi sariwa din siya. Saka mukhang masarap. Masarap yung danggit. Kaya binili namin. Ito oh, kalahating kilo, dami oh. Dami niya, lalaki pati niya. 200 daw. 200 ito kanina nung binili ko. Lasa natin, then hatiin natin to sa dalawa para dalawang beses natin to ilagay sa gulay. Diba tipid? Ganun ako kakuripot. Kasi kailangan, wag naman, kasi hindi naman natin kailangan sobra eh. Tama lang. Yung tama lang, nakakakain. Kasi pag nasobrahan, masama din. Hindi, kuripot talaga. Kuripot. Kahit kailan, na? Kahit kailan. Gas na siya. Wala, hindi kasi kung incorrect order, wala. Tingin natin siya ng dalawa. Alam ko walang 40. Diba? Hindi kasi. Ang aking mga anak tapos na maglinis. Naglinis, naglaba. Ako na malingki. At nag-asikaso ng napacking namin. Nilagay ko sa sako kanina. Tulong kami ng asawa ko. Tapos din namin, ready na yun sa deliver. Ang kaso kulang pa rin. Kailangan natin dagdagan doon sa kabila. Doon na yun sa tayan. Doon na yung product. Asikasuhin na lang. Kailangan natin i-packing. So, hatiin natin to sa dalawa para dalawang beses natin to ilagay sa gulay. Para makatipid tayo. Ba? Para makatipid. Yan. Lagay mo na sa kanya-kanyang plastic para pagkatapos mo, pagka gusto mo siyang lutuin na, yun na lang kunin mo. Hindi mo na kukunin lahat. Kasi sayang din yung yellow. Bawa. Nag-yellow na siya. Labas mo siya lahat. Nag-yellow. Ibabalik mo kasi hindi naman lahat lulutuin mo. Sayang din yung kuryente. Diba? Ilan ba? Ilan ba isang ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-anim kami. Sobra dalawa na. Sobra dalawa. Sobra siya ng dalawa. 6 kami.
Anim kami. Sino kaya ang kakain ng dalawang piraso? Then, bumili din ako ng malunggay para ilagay ko doon sa aking nabiling, ano ba yun? Ano ba yan? Langgit. Ito, malunggay. Malunggay. Wala akong paglalagyan. So, ayan, aking paglalagyan. Tapos, meron akong tanglad. Yun. Ito, request ng asawa ko. Lagyan ko daw tanglad. Kasi mabango ang tanglad. Lalo na sa mga ganyang isda. Kaya pang, malangsa kasi siya. Pigaan ko nga pala ng kalamansi konti. Para mawala yung langsa niya. Bababad ko na ngayon. Tapos, kahapon, nagusan tayo ng kamatis. Kaya pumunta ako ng palengke kasi talaga sadya ko. At saka bigas, wala na kaming bigas. May bumili na tayo ng kamatis. Hugasan natin to. Meron akong kamatis, oh. Mahal lang kamatis ngayon. Bumili rin ako ng sili. Kasi wala na rin akong sili sa ref. Ito, oh. Bumili ako 10 piraso, piso isa. Mura na rin. 10 piraso. Piso ang isa kasi. Piso. Yan. Mura na rin siya. Ang kamatis mahal. 5 pesos ang isa sa kamatis. Pero ang kamatis, pwede mo na rin siyang ulam. Pang ulam na rin siya pagka walang ulam. Sarap na rin yung kamatis iulam. Lagyan mo lang kunting toyo. Ulam na. Ganyan lang. Magtipid. Laging magtipid. Laging magtipid. Kasi kung hindi ka magtipid, wala kang mapupundar. Kailangan magtipid. Laging isa-isip magtipid. Hindi ka nga daw yayaman eh. Pag hindi ka maging kuripot. Yan. Tapos na yung ating lagay na lang natin dito. Patong natin para tumulo siya. Ang kamatis ko, kailangan kong i-drain. Ito yung aking tanglad. Kailangan kong i-drain yung aking kamatis kasi kailangan natin ito sabunan. Kasi ang kamatis, kailangan natin sabunan. Sinasabunan ko talaga to. Kasi kung sino-sino lang humahawak nito. Tapos, kakainin natin. Kaya sabunan maigi. Arte ko, no? Pero hindi. Kailangan malinis. Kasi kinakain natin. Pag kinakain, kailangan malinis. Oh. Sinasabunan ko talaga to. Ilalagay natin sa ref yung ating guyabano para mamaya sa lunch okay na siya kainin, malamig na siya. Malamig na siya mamaya kainin yung ating guyabano. Ang dami kong malunggay pala. Pero masarap naman ng malunggay. Kuha lang tayo ng kukunin natin kalamansi. Saka pang drain to. Tayo ng kalamansi. Lagyan natin ng kalamansi. Oh, lalaki ng kalamansi ko, oh. Ang laki. Lagyan natin kalamansi yung isda kasi para hindi malangsa. Kasi heat ng asawa ko yung isdang malangsa. Ayan. Lalaki talaga ng kalamansi. Ayan. Makatas pa. Binigay lang to sa akin. Kahapon, bibili ako sa kanya, hindi niya ako pinagbintahan kasi daw
Last na lang. Binigay niya sa akin. Binigyan niya ako ng napakadaming alugbate. Saka repolyo. Nahiya ako. Nahiya ako kasi pinaghirapan din nila yun. Kailangan din natin bayaran. Kaso lang, yung aking pera ang barya ko 50 pesos na lang. Kaya 50 pesos lang yung binayad ko. Ang bait naman nun. Salamat. Salamat sa nagbigay. Diba? Makatas yung kalamansi, no? Oh. Makatas siya. Oh, mamaya hindi na to malangsa. Danggit kasi siya. Ewan ko kung alam niyo yung danggit. Sa Bisaya, danggit po di. Kay bawa ko danggit po sa mga danggit. Sa Tagalog, ambot lang. Ambot lang. Ewan ko. Sa English, hindi ko alam. Tingnan natin buto kay mapait yung buto eh. Pag nahalo, mapait ang buto sa sabaw. Ang buto ng kalamansi. Kailangan walang buto ng kalamansi. Pag nagsabaw kay mapait ang sabaw. Mapait. Kailangan siya tanggalin. Tanggalin natin. Babad muna natin ang konti yung isda dun sa kalamansi para matanggal-tanggal yung langsa niya. Kasi malangsa talaga itong isda na to. Pero ewan ko, gustong-gusto ko talaga itong isda na to. Sarap nito kainin. O, diba? Meron na tayong ulam pananghalian. Meron tayong ulam pananghalian. Ang aking kamatis ay ating patutuluin. Ilagay natin sa ref. Yung hindi natin gagamit. Hindi ko kailangan palang kamatis. Kasi sabi ng lolo ko noon, pag nagmalunggay ka, huwag mong maghalo ng maasim. Kasi nag-iiba ang kulay ng malunggay. Kailangan wag daw lagyan ng maasim. Hindi ko lalagyan ng kamatis. Natin lalagyan ng kamatis. So, i-drain lang natin to para malagay natin sa ref. Ito. Ano ba to kamatis ko? 10, 20, 30, 40, 50 pesos? Akin mo, 50 pesos na to. Grabe, ang mahal. 50 pesos. Ganito lang siya kadami. 50 pesos na wala pa to 1 kilo eh. Mahal pa lang ang kamatis ngayon, no? Mahal na. Then, prepare natin yung ating malunggay. Malunggay. Dami. Dami ng aking malunggay. Ito pa pala. Yung aking tanglad na malaki. Ang dami naman ito. Ang tanglad ko na malaki. May buhay na akong tanglad sa taas. Tanim ako ng tanglad, 1 puno. 1 puno lang. Tapos, pero yung sili ko, ang dami kong ilagay na buto doon. Nabuhay din siya. Hindi na kaya natin ito. Kukusin na natin ito para ready na siya mamaya. Ilagay na lang natin. Yan tayo magpupukpuk. Diba? Bilis ko gumalaw, no? Ang bilis. Nangyari yan, Koy. Nagalit si Doggy. Ayaw magpaligo. Huwag mong boysitin, Koy. Kagating ka niyan. Papaturo ako mag-edit sa anak ko mamaya. Mamaya. So, hindi ako gagala pag magpapaturo ako. Hindi ako makagala. Bukas na siguro. Kung hindi ako makagala ngayon, bukas. Kasi kailangan kong pumunta ng bangko.
pupunta ako doon. May kailangan tayo doon. Wala na akong paglalagyan ng aking mga dahon. Napuno na yung aking nilalagyan. Tinanim na namin ng malunggay. Ilang buwan lang siguro yun, meron na kaming malunggay. May puno na kami. May sarili na kami puno ng malunggay. Guys, si Doggy pumasok sa kwarto mo. Okay. Pumasok si Doggy sa kwarto mo. Sasaing na ako. Ito na lang yung malunggay. Lagi na, boss. Nagalit yung mama. Pag yan, ano, mamaya lalabas din yan. Ay, huwag kang ihiga yan. Iiyan din guys. Hindi yan iihi dyan. Nanap siya ng pwesto sa kama ko eh. Oo, sa iiyan. Higa lang yan. Ito ah. Labas dito. Malunggay, malunggay. Siya magiging talaga ang ka. Ligo. Pag nagtanim ako nitong malunggay, hindi talaga nabubuhay sa akin. Kahit nung bata pa ako sa probinsya namin, mamatay talaga siya. Hindi ko ano kung anong problema. O mali lang yung pagtanim ko. Nabubuhayan ito eh. Nabubuhay sa akin, alokbate, tanglad, yun, sili. Awang ko lang, baka mali lang yung pagkatanim ko. Ito oh. Paborito ko pa naman talaga tong malunggay na to. Tapos, minsan talbos ng kamote. Yun ang talbos ng kamote. Pwede natin lagyan ng maasim. Yun. Yun yung naaalala ko sa lolo ko noon. Kasi nung nagluto ako ng malunggay, nilagyan ko ng kalamansi na galing sa akin. Kasi, ang malunggay, hindi nilalagyan ng pang-asim. Kapag nilagyan mo ng pang-asim, nag-iiba ang kulay niya. Iba na ang lasa. Ang talbos ng talbos ng kamote yun, pwede lagyan ng pang-asim. At saka yung kangkong. Kasi panghalo yun sa sinigang eh. Nung nagpakatulong pa ako nun, yun, nangyari sa akin yun. Galing kasi ako probinsya. Di pa ako marunong magluto. Tinuturuan lang ako ng amo. Nung naglaka ako ng anong tinuro sa akin yung repolyo, panglagay yun sa corned beef. Kailangan slice ko ng maliliit. Kasi panghalo siya sa corned beef. Nung pinaluto niya ako ng ng nilagang baka, ang ilagay ko daw patatas at saka repolyo. Ibig sabihin repolyo, akala ko naman ang repolyo, slice ko rin ng maliliit. Yan ang nilagay ko. Nagalit yung amo ko. Kasi ang repolyo daw pala, pag nilagay sa nilagang baka, hindi ni-slice ng maliliit, ng pino. Kumbaga, kahit 4 na hiwa lang siya, 4 na divide. I-4 mo lang siya pag hiwa, okay na yun. Hindi pala yun hinihiwa ng maliliit na maliliit yung ginawa ko. Ninipis. Nagalit sa akin yung amo ko. Tapos pangalawang beses naman, nagluto ako ng sinigang na baboy ata yun. Pinuri niya ako kasi nilagyan ko ng kamatis. Tama yung luto ko. Nung pinaluto niya ako ng tinulang manok, nilagyan ko rin ng kamatis. Nagalit yung amo. Kasi hindi pala nilalagyan ng kamatis ang tinulang manok. Ang nilalagyan ng kamatis, sinigang lang. Kaya mali na naman ako. Kaya hanggang ngayon, alam ko na kung paano. Pero sa mahirap, kahit ano lang naman ilalagay, wala namang problema. Kasi kami na
ka makain. No, mas karo mo po. Ewan ko ba sa mga mayayaman, mga arte. Pinusa mo lang ha? Ingin mga anak ko. Hindi, yung, di ba nag-vlog ako, mag-edit dapat ako. Binalik ko Ang dami na malunggay ko. para kakabilis. Lasang malunggay na Baka mga siguro bumagal dahil dun sa ano, sa pagbasa mo. Yung dati pa talaga, bago ko siya, bago makakain namin ng Ingin ng mga anak. mga Disney. Kailangan talaga may ano tayo, yung ano, hard drive. USB. Hindi, siya mababa lang. Yung ano, yung sa mga computer, yung mga box. Hindi ko alam kung mahal na tapos, ano kaya? Hindi, mura. USB, pinabihit na lang pa namin. Muro lang yan. Saka yung pang-connect sa laptop plus. HDMI. Oras. 11 na, 11. Pero ang dami ko na natrabaho, 11. Aga ko kasi nagising. Alas 4, Hindi ko ako napag-work. bumangon ako ng 6 o'clock. Then nag-exercise ako Nagsisimula ako kayo. hanggang 7. Tapos pag ng 7 na, nagsako kami ng mga nakapaking. Nilagay na namin sa sako ng asawa ko. Kami dalawa, nagtulungan kami. Okay na, ready na siya para i-deliver na yon. Tapos na rin. Tapos din namin 1,000 plus. Pero ano lang yun, 5 sako lang, ay 6 na sako lang yan. Tapos, nakapagbayad na ako ng bills namin sa kuryente at saka tubig dito sa bahay. Nakapamalingki na ako. Ito na, magluluto na ako. Malapit na rin matapos yung pagluluto ko. Diba? Ang bilis. Pag maaga ka pala magising, dami mo magtrabaho. Kasi hindi ka tinatamad. Kasi parang obserbaran ko kanina, hindi ako tinatamad. Awan ko lang mamaya, pag natigil na ako sa trabaho, mamaya. Sigurado aantukin ako nito. Pero magandang kondisyon ng katawan pag maaga kang gumagalaw. Magandang kondisyon ng katawan. Kaso nga lang, kailangan maaga din matulog. Ang tulog kasi parang pampahaba ng buhay talaga siya. Kailangan kasi dapat matulog 9 o'clock, tulog ka na eh. Tulog na tayo. Kaso dito sa syudad hindi eh. Kagabi nakatulog ako 11 na ata. Tapos nagising ako 4 o'clock. Diba? Pero meron na rin. Ilang oras na rin yan. 11, 12, 1, 2, 3, 4. So may 5 hours akong tulog. So mamaya sigurado antokin ako. Pag wala akong ginagawa minsan kasi pag walang ginagawa nakakaantok pero hindi ka naman makatulog. Yan lang ang problema. Naantok ka, tapos di ka makatulog. Kaya siguro mamaya magpapaturo ako mag-edit sa anak ko. Kasi ang binablog ko, hindi yan na-i-edit. Kasi hindi ako marunong mag-edit. Hindi ko alam kung paano, lalo na sa cellphone. So mamaya manghiram ako ng laptop. Hiram ako sa mga anak ko ng laptop para magpaturo ako kung paano mag-edit. Kasi hindi ako marunong mag-edit. Pero tapos na tayo. Tapos na tayo mag-prepare ng ating lulutuin. Tapos na tayo guys mag-prepare. Ano pa pang gagawin natin? Oras 11 pa lang, lulutuin ko to, lalamig siya, mamaya na siguro. Mamaya ko na siya salang. Para pagdating ng asawa ko kasi nandun siya sa taingan. May client kasi, nandun siya. Pagdating niya, kakain na lang. Ayaw ko samahan maglagagala.
Ayaw niya akong kasama magagala kasi magastos daw. Ayaw gumastos. Ayaw niyang gumastos. Kaya ayaw niya akong samahan. Hindi. Importanteng pupuntahan lang kasi ako. Ay, pupunta ako bangko. At nang napaka-arte doon sa bangko. Kailangan natin yung kumpleto na rin naman ako. Mayroon na akong ID, mayroon na akong barangay certificate. Kumpleto na ako. Sana nga mamaya okay na. Kasi gusto kong mag-open ng account para sa aming pagtanda. Na yung kahit na lagyan ko lang ng 500 a week. Hanggang sa pagtanda siguro, dadami din yun. 500 a week, pwede kaya yun? Ay, meron kaya ako nun? Ang tanong, mayroon ako 500 a week? Kaya ko kaya yun? Kaya namin yun? Try natin. Try natin mag-open ng account mamaya. Kung makahabol ako. Kasi ang sabi sa akin ng bangko, ng teller, kailangan bago mag 2 o'clock is nandun ako. Kaso lang, anong oras na? 11 na. Nagluluto pa ako. Maliligo pa ako mamaya. Iwan ko lang kung hindi ako antipin. Pag inantok ako, hindi ako makalagala. Dito lang tayo sa bahay. O kaya pupunta lang saglit ng tahian para tingnan sila doon. Gusto ko mag-sarili ng ng product. Yung sariling gawa na sarili kong bibinta. Kasi yung ginagawa namin, hindi namin yung binibinta eh. Yan eh. Kumbaga, pinatahi lang sa amin. Sa kanila yan, pinatahi lang. Sa kanila yun, pinatahi lang sa amin. Kami lang yung nananahi. Gusto ko magsangkaroon ng sariling product. Kumbaga, yung sarili kong gawa, sarili ko rin binta. Gusto ko yun. Kaso lang, ang hirap ngayon gumalaw. Kasi, ano ba tayo ngayon? MECQ ata tayo ngayon. Bagay hanggang 18 lang naman yan. Yung MECQ na yan. So, pwede tayo nang gumalaw next. Kaso lang, pinakamahirap gumalaw. Pag wala kang sariling sasakyan tulad namin. Wala kaming sariling sasakyan. Ang hirap magbiyahe. Kaya kailangan, kung mayroong business na ganito, may sasakyan. Kaso wala pa akong pambiling sasakyan. Pero malapit na. Malapit na. Antay-antay lang. Lapit na tayo bibili sa sasakyan. Kasi kailangan kasi natin talaga. Dapat kasi bibili na kami ng sasakyan nun. Kasi uwi sana kami ng probinsya. Ang kaso, ang nangyari, pinataasan kami sa upa namin nung dati sa bahay. Kaya, ginawa ng asawa ko. Bili na lang daw kami na bahay. Huwag mo sasakyan. Para meron, hindi na kami uupa. Yun. Hindi na nga kami umuupa. Laki din ng savings ng ng upa sa bahay. Grabe. Laki ng upa namin dun sa bahay na tinitira namin nun. Kaya wala kaming naiipon. Buti na lang nakabili kami ng bahay. Natitira dito. Yun. Medyo maluwag na yung galaw ko. Kasi pag hindi mo rin kahit nangupahan ka, hindi ka makakilos o makagalaw na maayos. Kasi
Kasi minsan, pag dumami kayo sa loob ng bahay, nagagalit yung may-ari ng bahay. Kasi control yung tao. Hindi ko naman yun. So, pagkain to ng aso ko. Hiningi ko to doon sa palengke. Yan na. Hiningi ko sa palengke. Lagyan ko ng sabaw. Pakain ko yan sa aso ko. Pakain ko sa aso ko. Walang kung anong lasa niya. Lagyan natin ng toyo. Lagyan natin ng toyo at saka tubig lang. Yun lang. Kainin naman nila yan. Hindi maarte kasi yung mga aso ko. Ang kaso hindi ako araw-araw nagpapakain ng isda sa aso. Lalo na yung isdang tulingan. Kasi nagsusuka sila. Sardinas din. Minsan, napakain namin sila. Siguro sa isang buwan, 2 beses. Wala lang talaga silang ulam. Kasi minsan nauubusan sila ng ulam. So, lagay na natin ito ngayon sa ref. Diba? Lagay na natin sa ref. Itong ating isda. Oh. Ito yung aking lababo sa loob. Ang gulo. Magulo siya, magulo. Magulo. Yan. Ka. Ayaw ma-rotate. Kuy, ba't ayaw nito kaya ba't ayaw ma-rotate? Oo. Pinaharap ko yung camera. Ngayon ayaw nung mabalik pahalikod. Wala po. Amin mo muna. Puputulin mo yan. Puputulin? Ah, ganun siya. Puputulin pala yun. O, di ba? Maraming laman pa yung aking ref. Marami pa siyang laman. Kailangan natin ilagay yung ating pinamalingki. Kay hindi pa naman natin yung lulutuin. Kay mayroon pa naman tayong lulutuin. So, tika, ito na lang diretso. Ito na lang ilagay ko. No, ito na lang, oh. Ito na lang lagay natin. Kasya naman siya, oh. Diba? Kasya siya. Hindi masarap. Diba siya masarap? Sarado na. Okay, good. Tapos na ako. Magsasalang na lang. Sige, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na. Salamat sa mga nanood.